Benji is the kind of person everyone loves. Tahimik, mapagbigay, maaalahanin. Siya yung lagi nagpapahiram ng ekstrang sweldo kahit tight din siya. Siya yung naghahatid sa kamag-anak kahit puyat. Siya yung unang tinatawagan kapag may kailangan. Mabait. Palaging mabait. Pero sa sarili niyang buhay, siya ang laging nauubos. Sa barkada, siya ang tropa na laging nandyan. Sa pamilya, siya ang tagasalo. Sa opisina, siya ang mabait na di marunong tumanggi. Pero habang lahat ng tinutulungan niya ay unti-unting umaasenso, siya naman parang walang nagbabago. Kumakayod ng todo, nagsasakripisyo, pero laging kapos. Laging nahuhuli sa sariling buhay. One day, he asked himself, "Mabait naman ako ah. Ba't parang ako lang ang hindi umaangat?" And that's when it hit him. Minsan, ang pagiging mabait, pag walang limitasyon, pag laging para sa iba, yung akala mong kabutihan, yan din ang dahilan kung bakit hindi ka umaasenso. Ang video na to is not about being less kind. It's about helping you see na may dalawang klase ng pagiging mabait. Yung mabait na inaabuso at yung mabait na nirerespeto at umaasenso. Sino ka sa dalawa na to? Benji works hard. Hindi siya reklamador, hindi siya pasaway. In fact, siya ang favorite ng lahat eh. Reliable, team player, laging readyng tumulong. Pero habang ang iba napopromote, siya naman nananatiling mabait na empleyado. Because in the real world, being nice without leverage doesn't get you ahead. It gets you used. Sa trabaho, kapag mabait ka lang, pero hindi ka marunong magsabi ng hindi, ikaw yung taga-ayos ng palpak ng iba. Ikaw yung binibigyan ng dagdag na trabaho. Ikaw yung laging pinakamarami yung ginagawa, pero pinaka-stuck ang sweldo. Sa negosyo, kapag sobrang bait mo, madali ka nilang tawaran. Madali ka nilang utangan. Minsan pa nga, ikaw yung nahihiyang maningil eh. Bakit? Kasi ayaw mo nang masabihang pera-pera ka lang. Sa pamilya at kaibigan, kapag wala kang boundary, lahat ng emergency nila, nagiging emergency mo. Pati sweldo mo, para na ring ATM ng buong angkan. Here's the truth. Kung lagi kang mabait pero wala kang posisyon, wala kang leverage, wala kang standards, ikaw yung laging mag-a-adjust. Kasi hindi ka papakinggan, hindi ka kinukonsulta, hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil hindi mo pinapakita yung tunay na value mo. Sa mundong to, lalo na sa panahon natin ngayon, yung mga maiingay pero mediocre often get more kaysa sa mga tatahi-tahimik lang pero mas magagaling. Bakit? Because they know how to ask, to assert, to negotiate compared sa mga tatahi-tahimik na lang. Si Benji, mabait nga, pero hindi siya marunong humingi. Hindi siya marunong lumaban, hindi siya marunong pumili kung kailan siya dapat ang unahin. So every time he says yes, every time na pinapasan niya ang burden ng iba, every time na ngumingiti na lang siya pero ina-accept naman niya yung less, he's not being rewarded. Sinasamantala lang siya o sinasamantala yung kabaitan niya. Hindi ko naman sinasabing maging arrogant o mayabang ka ha. Ang gusto ko lang iparating sa'yo, in the world of wealth, kindness without leverage is not kindness. It's a slow self-destruction. Mabait ka nga, pero ang tanong, nale-leverage mo ba yung other people's money, other people's knowledge, at other people's time para sa pag-asenso mo? O baka ikaw ang laging nagagamit? Benji always says yes. Okay lang. Sige, ako na. Walang problema. Lagi siyang ganyan. But deep down, hindi siya laging okay. May mga gabing hindi siya makatulog. May mga araw na gusto niyang tumanggi pero hindi niya magawa.
Kasi hindi lang siya mabait. Takot din siya. Takot siyang masabihang masama ang ugali niya. Takot siyang matawag na madamot. Takot siyang mawalan ng kaibigan. Takot siyang ma-reject. At dahil sa takot na yon, mas pinipili niyang mapagod kaysa mapahiya. Mas pinipili niyang magsakripisyo kaysa ipagtanggol yung sarili niya. Pero alam mo ba na minsan yung pagiging mabait, disguise lang yan ng fear. Fear of conflict, fear of disappointing others, fear of being misunderstood. At habang pinoprotektahan mo ang imahe mo bilang mabait, unti-unti namang natatabunan yung sarili mong pangarap. You want peace, yes. Pero sinasacrifice mo naman yung future mo just to keep things okay with everyone else. Ito ang hindi sinasabi sa atin. Kindness without courage is just fear wearing a smile. May kakilala ka bang ganyan? O baka ikaw yon na kapag tinanong kung bakit di pa nagsisimula ng negosyo, ang sagot, hindi pa kasi ko ready eh. O, may inaasikaso pa kasi ko eh. O kaya, wala pa sa timing. Pero sa totoo lang, natatakot ka lang. Takot kang magkamali, takot kang pagtawanan, takot kang hindi maging mabait na inaasahan ng iba. Hindi ka tinatamad, hindi ka din kulang sa sipag, pero sobra ka sa takot. At habang natatakot ka, ang mundo hindi naman titigil para hintayin ka. Here's what successful people have learned. They still get scared, pero they don't let fear disguise itself as kindness. Kaya next time na mahirapan kang tumanggi, next time na pipiliin mong manahimik kaysa tumayo para sa sarili mo, tanungin mo muna yung sarili mo, mabait ba talaga ako? O takot lang ako? Because if you keep choosing comfort over courage, approval over action, peace over progress, that kindness will not save you. It will slowly erase your dreams. Don't get me wrong ha, there's nothing wrong with being kind. Ang kabutihan, hindi mo kailangan baguhin. Pero kailangan mo tong itama. Kailangan mo tong ituro sa tamang direksyon. Benji thought he was doing the right thing. Nagpapadala sa kamag-anak buwan-buwan kahit hindi na siya nakakaipon. Nagpapautang sa kaibigan kahit hindi na bumabalik. Inaako ang responsibilidad ng iba dahil ayaw niyang makitang nahihirapan sila. At sa bawat pag-oo niya, unti-unti siyang nawawala sa sarili niyang kwento. Minsan, hindi pera ang nauubos. Sarili mo. Pagod ka na, pero ayaw mong aminin. Dahil mabait ka. At sa isip mo, ang tunay na mabait, hindi humihindi. Pero eto ang hindi natin madalas pag-usapan. Bakit ba tayo mabait sa mga taong ayaw namang tulungan yung sarili nila? Bakit ba ang kabaitan natin naubos sa mga taong lagi kang sinisisi, lagi kang nilalapitan, pero kapag ikaw na nangangailangan, wala silang sagot? Minsan, ang pinaka-toxic sa buhay mo, hindi yung mga kaaway mo kundi yung pinipili mong tulungan. Paulit-ulit. Sino yung inuuna mo? Yung kapatid mong ayaw magtrabaho. Yung kaibigan mong laging may emergency. Yung boss mong sinasamantala ang pagiging good boy o good girl mo. Mabait ka, pero sa maling tao mo binibigay yung kabaitan mo. Pero sa totoo lang, not everyone deserves your yes. Not everyone is your assignment. Kung binibigay mo yung oras mo sa mga hindi marunong gumalang nito, kung binibigay mo yung pera mo sa mga hindi marunong magbalik, kung binibigay mo yung lakas mo sa mga walang intensyong umasenso, anong matitira sa'yo? You are not unkind for setting limits. You're not selfish for choosing yourself. You're just finally learning na ang tunay na kabutihan hindi dapat ikasira ng sarili mong kinabukasan. Kung gusto mong tumulong, tulungan mo muna yung sarili mo. At kapag nakatayo ka na, make sure na tutulong ka sa mga taong gusto ring umasenso. Doing this, mas marami kang matutulungang umahon. Yes, mabait ka. Pero baka panahon na para piliin mo kung sino talaga ang karapat-dapat mong tulungan.
Benji didn't stop being kind. Hindi siya naging masungit, hindi siya naging selfish, pero natuto siya. Ngayon, tinutulungan pa rin niya yung pamilya niya. Pero may budget, may limitasyon, may hanggang dito lang. Ngayon, nakikinig pa rin siya sa problema ng kaibigan, pero hindi na siya agad nag-aalok ng solusyon. Ngayon, tumutulong pa rin siya, pero hindi na siya yung nauubos. Pero here's the reality. The most powerful kind of kindness is the one that starts by protecting your own growth. Ang pagbabago, nagsisimula sa isang maliit na bagay. Sa unang pagsabi mo ng hindi, na hindi mo sinasamahan ng guilt. Sa unang desisyong hindi lahat ng emergency sagot mo. Sa unang araw na sinabi mong, hindi ko to ginagawa dahil masama akong tao, kundi ginagawa ko to kasi mahal ko rin yung sarili ko. And here's what will happen next. When you stop letting others drain you, you gain the strength to actually lift more people. Because you're no longer breaking, you're building. Mabait ka pa rin, pero may hangganan ka na. May focus ka na. May priorities ka na. And now, people respect you more. Not less. They trust you more. Not use you. They see you not as a convenience, but as a person of value. Ito na ang shift. Hindi mo kailangan pumili sa dalawa. Pwede kang mabait at pwede ka ding umasenso. Pwede kang tumulong, pero hindi kailangang ikaw lagi ang tagasalo. Pwede kang magpakumbaba, pero hindi kailangang laging ikaw ang nawawalan. Because the world needs kind people, but only if they're strong enough to last. At kung naramdaman mo rin na oras na para piliin mo naman ang sarili mong growth kesa laging inuuna ang iba, pakipitik mo naman yung like button para mas ma-share pa to ni YouTube sa marami pang mababait na tao bago pa sila tuluyang maubos. Maraming salamat. Benji changed, but not in the way people expected. Hindi siya naging masama, hindi siya naging madamot, hindi siya naging palaban sa panlabas. Pero sa loob, nagising siya. He no longer says yes to everything. Not because he stopped caring, but because he started seeing. He finally realized na hindi lahat ng humihingi, nangangailangan. Hindi lahat ng tahimik, mahina. At hindi lahat ng mababait, dapat laging nagsasakripisyo. He now believes that kindness is only powerful when paired with clarity, with courage, with choice. Kaya kung ikaw yung lagi na lang mabait, maybe it's time to ask, ano ba yung nangyayari sa akin kapag lagi kong pinipiling tulungan ng iba bago ang sarili ko? And if the answer is napapagod, nahihirapan na, at feeling mo na pag-iiwanan ka na, then maybe today is your turn. Not to stop being kind, but to start being kind with strength, with standards, with purpose. Maraming salamat sa panonood. Peace out.